So, gagawa na Ayan, nga lang bitaw. ako ng video about Destiny Swap, kung bakit ginagawa nila yan, at ano nga ba talagang mystery ng Destiny Swap na yan. In short, copying ko yun. Kasi maraming nagpo-post na na about Destiny Swap pero hindi natin naiintindihan. More spirituality. Actually, ang mas nakakaintindi niyan is foreigners. Westerns in Europe, alam nila yan. Kaya yung iba is galit sa copycat. Yung kinakopy sila. Kasi alam nila yung kakilap ng pag kinakopy ka nila, buti kung mabuting tao yun. Ibig sabihin, pati yung kung maging open-minded tayo ng more, okay lang naman tayong i-copy. Like, yung ginagawa natin na nakakopy natin yung isang tao through makeup. Or minsan magpapa-opera pa yung tao, kinakopy ka nila kasi idol ka nila. Pero hindi nila alam na dahil doon, minsan parang kamukha mo kasi sa operation nga, is nasisira mo yung image nila, lalong-lalo kung isa silang kilala na tao, pag artista or etc. Basta kilala. Yung consider nila doon is kung anong ugali mo na bakit kinakopy mo ako. Okay lang i-copy mo ako pero sana tingnan mo naman yung image mo kasi you're holding my image also. So itong swapping or destiny swap is copying. Lalong-lalo kung may nakikita sila sa'yo. Katulad dito sa social medias. Maraming naglalabasan na ng kanilang mga gifts. Yung paano ano ng intelligence knowledge na gusto ko din gawin ito. Gusto kong i-grab yun. Na instead, gayahin siya para tumulong din sa iba. Instead, gayahin siya para ako ang makilala. Naging selfish interest. Na pinairal ang hindi magandang ego and pride. Na hindi niya alam na kung gagawin niya yon through selfish interest, ang makakapi actually niya is yung karma. Paano kung hindi ako kunwari ako, kinapi ako kasi may nakita sila na sinishare ko katulad nito. Alam ko meron. Pero alam ko yung iba is good interest pero may nakikita akong selfish interest, claiming the name itself. Pinakilala ko na kung sino ako. Pero gusto pa rin nilang kunin yung pangalan na yon. Mas makikilala nyo ako sa kabilang channel ko, yung English talking. Kung sino ako. Ilalagay ko yung link sa comment section. Kung ako ay anghel, hint, na nagkatawang tao para mag-experience tapos na-experience ko tong destiny swap na to, anong ikakopy nyo? Yung image na makukuha nyo sa mga tao na mamamagnet nyo sila? Para kayo ang makilala at magkaroon ng power? And dahil doon magiging marami ang followers, then makikilala pa ang malalaking tao, mga kilalang tao dito sa materialistic world. Selfish interest in materialistic world. Mostly ang interest kasi ng mga ganong tao. Na may kakilap na, di ba? Yung hungerness of to be known, hungerness of to conquer everyone, especially all over the world. Yung hungerness to, it's me, the id, na sobrahan sa self, na sobrahan sa pagmamahal sa sarili, na hindi niya alam, sinisira din niya ang sarili niya, at dinadagdag niya pa yung generational curse niya. Kung ngayon na I'm in my break point na naghihiling para din sa generational curse, malas nung taong yun na nagkapi. Kasi as nililinisan ko, hinihil ko yung pains and traumas ko, and ina-accept ko, nire-reflect, at ina-accountable lahat ng kasalanan, mistakes, yung curse sa bloodline na napasa-pasa. Masaswap dun sa taong yun, hindi niya alam yun. Pero maraming nagsasabi nun na kung gusto mong mag-swap, mag-destiny swap, siguraduhin wala kang makukuha consequences or karma. Bad consequences and bad karma. Kasi hindi lang yung ability ang kinakopy natin pati yung image itself. Kung kaya, anong knowledge, kung paano ka mag-connect, nakakopy din nila yun Pero minsan, namamali nila kasi na-add nila ang selfish ego. Na pag i-realize mo ng mabuti yung mga post nila, yung sinasabi nila, kung paano sila magsalita sa ibang tao, pagyayabang instead correcting.
Kasi ang pagkakaintindi talaga nila minsan sa mga nagsasabi ng katotohanan and through their experience to other people is nagyayabang, nang iinsulto. Kasi of course, parang dagok yan na kutsilyo na iaano talaga sa iyong ego para masaktan ka. Yung selfish ego, parang patama. Na instead, mag-accountable sana sila na, oo nga no, mali pala yung ginawa kong yun. Ay, may mistake pala ako doon. So, aminin ko sa sarili ko na yung part na yun. Then, titignan ko na next yung gagawin ko, sasabihin ko, iisipin ko. Na yung iba, mas more nag-lead ng anger, hatred, insecurities, envy, and jealousy. Then, kaya, merong napopersecute at may inaaway, tapos may binabash, tapos sinasabihang masamang tao na hindi nila tinitingnan na correction actually yun sa kanila. So yan, ang destiny swap. Copying. In short, in layman's term, copying. Kung bakit ginagamit din nila ang last pakikipag-ano sa iyo, sa bed, is meron ding explanation kasi yun. Na di ba pag mag-asawa, they are one. So kung anong pagkakamali ng asawa niya is nararamdaman nung isa. Kaya meron yung na-form na sa instinct, guts, intuition na, and discernment na parang may ginawang mali tong asawa kong to, iimbestigahan ko nga hanggang nalaman mo na gumagawa nga talaga ng third party. Destiny swap. Or maano mo na nagsisinungaling ata sa akin to, ganito ganyan, parang may gustong itago, tapos nag-investigate ka nga, meron ngang gustong itago sa'yo ng mga pagkakamali. Ibig sabihin nun, gusto niyang idagdag ka doon sa kasalanan niya, mistakes niya. And dahil doon, parang ikaw yung gagawa ng paraan para sa both of you na mawala yung consequences and karma na yon. Pero sa shift, hindi na mangyayari. Kahit gumawa ng last sa part na yon, kanya-kanya ng destiny. Kanya-kanya ng cutting or being accountable sa mga kasalanan, mistakes. Kanya-kanya na. Kanya-kanyang paswertihan or pamalasan na tinatawag nila. Kung gumawa ka ng mistakes, hindi ka nag-accountable, or sins, hindi ka nag-accountable, malas mo. Or kung may gumawa ka ng mistakes, kasalanan, nag-accountable ka, inamin mo, swerte mo. Ibig sabihin, you're learning, you're giving growth to yourself. Kaya yung iba, nagagalit kung hindi nila kayang gawin yung ginagawa mo kasi gusto nga nilang i-destiny swap or i-copy. Ayan, mag-lead ng insecurities na nag-lead ng envy and jealousy. Magagalit sila sa'yo, gagawa ng smear campaigns, ganito, ganyan, or chismis. Nasisira yan ng iyong pangalan na naka-akilap sa destiny swap. Instead, try their best also to learn something, then they can also do it. And gain that courage and confidence, katulad ng nakuha mong courage and confidence, para ilabas yung iyong feelings at nag-start ka ng magsabi ng katotohanan, nag-start ka ng ilaban sarili mo, nag-start ka ng ipakita na hindi ka sinira ng na-experience mong hindi maganda sa buhay. Katulad ni Nino, pag sa preaching, ni Nakibuloy, sino pang, ang dami-dami dyan na nagsasabing, I am the Messiah, getting the image of Jesus Christ. Destiny swap. Na nangyari naman na, pero pag ngayong shift, new world, new beginning, nangyayari ulit yung destiny swap na yan. Kung gusto nilang swap yung ginagawa ko, pagiging messenger, siguraduhan nilang tama yung sinasabi nila. Siguraduhin yung consequences or bad karma ang makukuha nyo. I-shift nyo na lang kayo ng tumulong. Kasi wala nga akong hinakawakan na ako ang Messiah, ako ang Diyos. Parang inaano ko lang naman na magbago kayo kasi ganito ang nangyayari, etc. Mostly alam ko, sinasabi ko is correction, not insulting, bragging, or panlalait. Yun lang ang tingin ng iba. Or may narinig akong
sa TikTok na iba ang tingin mo nagyayabang at iba ang mayabang. Tama siya. Baka ang tingin mo nagyayabang. Kasi ang mayabang is pag example sa materialistic world, ito ang kaya kong gawin, ito ang ganyan, etc. Pero pag tingin mo is nayayabangan ka, sabi niya doon, kaya may kailangan kang i-heal na pains and traumas. Kasi may natamaan. Tama siya. Natamaan na isa is ego, pride. Tapos yung mga experience mo na hindi maganda. Sa magulang, kapatid, neighbors, kaibigan, ibang tao. Minsan kasi na iintindihan natin yung mga bagay-bagay through physical lang. Hindi natin kinoconsider yung spiritual. Kaya hindi natin naintindihan yung destiny swap na yan. Pero, actually, hindi rin actually possible yung destiny swap na yan. Tama yung iba. Kasi kung sino kasi yun ay ikaw pa rin. Dito lang sa materialistic world nangyayari yun. Sa spiritual, alam ng Diyos kahit demonyo kung sino ang nag-destiny swap at kung sino talaga ang gumawa at hindi. At tumutulong at hindi. At kung sino ang selfish person at hindi. At kung sino mabuti at hindi mabuti. Dito lang naman sa physical world ang nagugulo eh. Na nag-deny pa sila, gumagawa pa sila ng dahilan na kung nalaman ang totoo, so, us that think someone is destiny swapping us, let's don't mind them. The important thing is, alam mo ang sarili mo. Alam mo ang ginagawa mo. Alam mo ang tinutulong mo. Alam mo kung saang banda ka nagkamali, etc. Basta mayroong accountability lahat, ganyan. Si Jesus Christ nga, dinidestiny swap pa rin dito sa physical materialistic world. Pero spiritual, hindi. Kaya for sure, kung naramdaman mo yung pagkakapahiya sa materialistic world, dahil din sa ganitong message, accountable is the best. Instead, lalo kang ma-insecure, din maglilid ng envy and jealousy, then gagawa ka ulit ng pagkakamali na lalong bibigat yung kasalanan. Na lalong times 10 na idadagdag mo pa ang bloodline. Kung may pamilya ka or kung single ka, magkakaroon ka ng pamilya. Ganon mag-isip ang hindi selfish, then or selfish people. Differentiate. Marunong mag-advise at mag-motivate ang isang hindi selfish na tao. Ang selfish na tao, ang alam lang is yung kunwari advice and motivation din, pero pag titignan mong mabuti is alam mong may pinanggagalingan na gustong i-deny, gustong baliktarin, gustong itago na mali. Or actually panlalait sa physical na hindi man na nila malait yung ugali. Minsan maano mo yun eh. Bakit hindi kaya nila malait-lait yung ugali? Lagi na lang physical. Lalo-lalo kung nakikita nga nilang pangit yung taong yun. Mataba at hindi kaaya-aya. Pero pag sa spiritual, wala naman silang masabi. Yun pala, kinukubli lang or tinatago. Kasi kung hindi nila masira sa pag-uugali sa spiritual, baka pwede sa physical. Nga naman. Kaya mag-ingat-ingat tayo sa anong iisipin natin sa sambitin ng bibig na yan at gagawin. Consequences, bad consequences and bad karma is real. Na maglilid pa ng hindi magandang relationship sa sarili, laging cold, laging negative, paano mag-isip, magsalita, gumalaw, laging mainit ang ulo, pag nasa relationship, hindi masaya, pag single, parang may hinahanap, hindi mo alam na kulang na lang gagawa ka ng hindi maganda para maging masaya sa iba at sa sarili. So, good luck sa atin. Itong destiny swap na to, napakalakas dito talaga sa materialistic world.
nakakahadlang din ng or sabotage ng buhay ng kapwa nyo. Kasi paano kung kinukuha niya yung image nga na yun, tapos bigla siyang gumawa ng third party, tapos ikaw hindi ka naman gumagawa. Tapos may tao sa 5 tao na nakakakilala sa nagkakapi sa'yo at sa akin, kunwari, sa akin at yung nagkakapi sa akin, 2 doon is biglang nakilala kami. Yung nagkakapi sa akin, tapos ako. Tapos, hindi man niya alam yung mukha. Kunwari, hindi niya alam yung mukha. Pero parang nadi-differentiate niya sa chismis na, huy, di ba iyon yung sinasabi nilang kwan? Sabi nung 2. Akala ko mabuting tao yun. Ba't nakita kong nag-third party siya? Gumagawa siya ng third party. Akala ko ba bakit pag sa chismis, akala ko ba hindi mahilig ng chismis yun? Ba't nakikichismis siya? Kasi hindi kasi tayo talaga marunong mag-clarify through searching kung sino ba talaga yung tinutukoy nilang taong yun. Napansin ko yun. Hindi tayo marunong mag-search, magtanong din kung tayo ba talaga yung tinutukoy na yun. Kaya yun, nagugulo. Nakakapag-isip ng hindi maganda yung ibang tao at nakakapagsabi. And ritual yun na simple lang, di ba? Tapos dadagdag sa nakakadlang ng iyong buhay na isa pang dahilan para madapa ka, na hindi mo naman kasalanan, na dinistini swap ka. Ang protection lang talaga is ang Diyos para hindi ka maapektuhan doon sa destiny swap na ginagawa nila. Prayers para sa boundaries and limitations. I don't care if they copy me as long as God protect me 100% from that kind of energy. Na ang dapat asikasuhin ko lang is yung sarili kong mistakes in kasalanan. Kaya maraming bagay na nalagyan na ng boundaries and limitation ngayong new beginning natin. Para hindi dadagdag na problema natin sa spiritual and physical. Pati nga yung pag-black magic yung voodoo, yung kulam, yung etc. na ginagawa natin ng mga tao is may effect sa bawat isa sa atin, kaya nagkakagulo yung bawat bansa, isang pamilya, isang trabaho, family, love, and nalagyan ng boundaries na yun and limitations na kung sinong gumawa, siya ang kukuha ng consequences. So, malaking role yung mga gumagawa na spiritualist, mangkukulam, yung nagbabayabas, kasi sila ang pinupuntahan ng mga tao para gawin, o yung mismong tao ang na gumagawa. So, dalawang party yung nag-ano diba doon sa rituals na yun. Yung gumagawa, tapos yung nagpagawa. Or minsan, siya na lang ang gagawa. So, sila ang makakaano doon sa bad consequences in karma. And sabihin mo kung inalaw ng Diyos na parang may effect konti doon sa ginawa nila na tao, yung gusto nilang kulamin, nagdadry yung truth ko, grabe. Lalong-lalo kung maka-Diyos siguro yung taong yun, or di kaya an evidence din na bigla daw nakilala nung taong yun yung ang Diyos, tapos yun ang biglang nagbago ng buhay niya, kaya nawala yung black magic na ginawa nila or kulam. O, di ba? So amazing plan of God. Na nangyayari din minsan actually. Tapos pag sa taong maka-Diyos, o di ba, na walang effect sa kanya, actually nag-e-effect yan sa gumawa. Yan gaano ka-protect ikaw na tao na hindi mo nakikita, na gusto ng Diyos na malaman mo. O sa paggawa din pala ng kasalanan, destiny swap din yun. Yung pag-iisip mo ng hindi maganda, pagsasalitan mo ng hindi maganda, at action na magdilid ng katulad ng i-chismis mo yung taong yun para dinidestiny swap mo yung sarili mo. Binibigyan mo ng kamalasan yung sarili mo na maglilid ng patong-patong na dinidestiny swap mo pa yung generational bloodline mo. Parang
you are copying the evil deeds, then you are doing it in action to others in yourself. Naintindihan niyo po? So, siphoning the bad energy for you to produce the bad energy, or gagawin mo yun, parang wini-welcome mo ang negativity sa buhay mo. Means, destiny swap mo yung pag-uugali ng evilness. Inaalaw mo. Instead, i-copy mo na lang kaya yung goodness. I-destiny swap mo yung good para ang consequences is good karma, good consequences. Kasi pwedeng i-copy din yung good. So, parang dalawang mukha din yung destiny swap between good and bad. So, yan. Sana naintindihan nyo ang destiny swap. So, again, thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment if you want, and share, comment kung anong tingin nyo sa destiny swap.